Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Parisiyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Parisiyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayin ito? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi ayon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagawa ng ibang tao ay magkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-asawa alang-alang sa ikaunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Biyernes na uli, araw ng ating Pong Hesus Nazareno. Araw nating lahat na may debosyon sa Kanya at may pagmamahal sa Kanya. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Josue at ang ating ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo San Mateo, Kapitulo 19, verso 3 hanggang 12, ay tungkol sa katapatan. Sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Josue, Kapitulo 24, verso 1 hanggang 13, ang Diyos ay matapat. Kanyang tinawag si Abraham, tinawag niya ang lahat ng mga patriarka, tinawag niya ang kanyang propita na si Moises at iba pa, at naging matapat siya sa kanila dahil sila ay matapat din sa Panginoon hanggang sa kanilang mga kalaban o kaaway, ipinagtanggol ng Diyos ang kanyang bayang Israel at kanyang ibinigay ang biyaya ng pag-angkin ng pangakong lupa. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ayon pa sa ating Salmo 135, ay walang hanggan at ang pag-ibig niya ay hindi kukupas. Kaya dahil dito, napahayag ng Diyos ang kanyang katapatan. Pero
Paano ba tayo katapat sa Diyos? Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 3 hanggang 12, may lumapit na mga Parisiyo. Itong mga Parisiyo ay grupo na mga mayaman, makapangyarihan, at may pinag-aralan. Ibig sabihin, sila ay nakakaalam tungkol sa tradisyon ng Torah o tungkol sa kautusan, sa tradisyon ng mga propita na tinatawag na nabiim, at tradisyon ng kaalaman na kitubim. At ang ating Panginoong Hesus walang masabi sa kanila dahil sila ay doktorado. Ang ating Panginoon ay simple lang na karpintero. Kaya gusto nilang inisin ang Panginoon. Hanapan nila kung anuman ang mga mali na isagot ng Panginoon. Sapagkat mayroong tao talagang ganyan. Nagbabantay lang sa kapwa-tao at kung ano ang pangsisira sa kanila, yun lang ang kanilang pagbantay dahil sila ay masugid sa pagtingin at pagbantay sa pagkakamali ng iba. Hindi na tinitingnan ang kanilang sariling pagkakamali. Kaya, tinanong ang ating Panginoong Hesus, naayon ba sa kautusan, hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Siyempre, alam ng ating Panginoon, at yun ay mabasa sa isa sa mga aklat na tinatawag aklat ng Torah o aklat ng kautusan, sa aklat ng Deuteronomio, versikulo 1, kapitulo 24, na kung saan ang lalaki pwedeng magsulat ng sulat ng paghihiwalay. At sinabi ng ating Panginoon na hindi gayon. Sapagkat sinasabi niya, ang tungkol naman sa hindi nababago na kautusan. Nasa simula pa, nilikha ang lalaki at babae para sa isa't isa. Kaya sa aklat ng Henesis, Kapitulo 2, verso 24, sinabi ng ating Panginoon na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsama sa kanyang asawa, sila'y magiging isa. Hindi na sila hiwalay. Nag-isang diwa, nag-isang puso, at dahil sa pag-ibig nila, sila'y iisa. Kaya sinasabi pa ng ating Panginoon na kung ano ang pinag-ugnay o pinag-isa ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Pero humirit pa rin sila. Paano yung si Moises? Iniutos niya na magkaroon ng kasulatan ng paghiwalay o bill of divorce. Ang sagot ng Panginoon ay sagot rin para sa ating lahat na gusto ng diborsyo. Versikulo 8, Kapitulo 19, Ebanghelyo ni San Mateo. Dahil sa katigasan ng inyong puso o ng inyong mga ulo. Kuminsan matigas talaga ang tao. Kaya kung makita natin, dito sa Pilipinas, mayroon tayong house bill sa diborsyo. Ang tawag doon, absolute divorce. House Bill number 6993. At naidala na sa itaas. Kunting kibo na lang, kunting galaw na lang, ay mapirmahan na ito lahat at magkaroon na ang diborsyo ng Pilipinas dahil sa katigasan ng ulo. Kalabanin talaga nila ang Diyos. Pero hindi dapat gayon, sabi ng ating Panginoon. Sapagkat kung ano ang pinag-ugnay, pinag-isa ng Diyos, ay ni isang tao ay may kapangyarihan na hiwalayin ito. Kaya dapat nating tingnan, ang kasal kasi akala ng iba, laro-laruan lang. Pirma-pirmahan lang sa panahon ng kasal. Hindi lang po kontrata ang kasal. Ang kasal ay isang sakramento, ibig sabihin banal na ginagawa ng tao. At
hindi lang isang sakramento. Ito ay isang tipan. Tipan na ginawa ng mag-asawa sa Diyos. Na hanggang kamatayan, sila magsama at doon lang sila maghihiwalay sa kamatayan. Kaya ibig sabihin dito, gusto talaga ng tao na kalabanin ang Diyos. Kaya mayroong diborsyo. Sa bagay, tingnan mo sa buong mundo, halos lahat ng bansa ay may diborsyo na. At ano ang nangyari? Ginawa ang diborsyo na negosyo. Dahil ang maghiwalay, kanilang pag-isipan kung paano makuha yung tinatawag na conjugal property at mag-diborsyo, mag-asawa uli ng mayaman, another negosyo na naman. At yung mga magpaayos sa kanila ng diborsyo, malaking kinikita. Sino ang nabiktima? Ang mga anak. Ang mga bata, binaliwala nila ang kalooban, ang puso ng kanilang mga anak dahil matigas ang kanilang ulo. Gusto nila na magkaroon ng paghihiwalay. Dito sa Pilipinas, wala pang ang diborsyo, mayroon lang paghihiwalayan. Akala nila ang pagtayo, pagbuklod ng pamilya ay parang laruan lang na app sa cellphone o dili kaya laro sa internet. Hindi po ganyan. Kailangan natin na alamin na kayo ay nangako sa Diyos. Dapat magkaroon tayo ng katapatan. Matapat po ang Diyos sa atin. Tayo rin ba ay matapat sa Kanya? Pero mayroon pang pangdagdag ang Panginoon. Yung mga hindi mag-asawa. Sabi ng Panginoon, 3 klase ang hindi mag-asawa. Una, dahil siya pinanganak na hindi pwedeng mag-asawa. Pangalawa, dahil ginagawa na siya sa iba, na siya ay hindi pwedeng mag-asawa. At pangatlo, na siya ay nangako, at ito yung mga reliyosa, magustong maglingkod sa Diyos, na hindi mag-asawa. Ang lahat ng ito ay dapat magkaroon din ng katapatan. Ang mahalaga dito, maging matapat tayo. Maging matapat tayo sa Diyos. Sapagkat kung hindi tayo matapat sa Kanya, ano pa ang inasahan natin sa buhay? Ang kailangan natin, una sa lahat, pagpakumbaba. Ang pagpakumbaba upang matanggap ang mga pangyayari at matanggap yung kasama mo, yung kasambahay mo, yung pamilya mo. Pangalawa, ang pagkaroon ng habag at awa. Na magkaroon kayo ng habag sa kasama mo sa buhay. Pangatlo, ang handang magpatawad sa mga kamalian. Wala namang taong perpekto. Lahat naman tayo ay mga marupok, mga mahina. Kailangan ang pagpapatawad at pagtanggap. At pang-apat, kailangan ating ipahayag ang katapatan sa Diyos. At kung ito'y ating ipahayag, nagmamahalan tayo sa isa't isa, mabuo ang pamilya, sapagkat ang katatagan ng pamilya ay katatagan ng sambayanan. Ang katatagan ng sambayanan ay katatagan ng ating kinabukasan. Sapagkat kung marupok ang pamilya at nagkahiwalay, mayroong broken families, marupok at magkaroon ng problema ang ating sambayanan. Ang problemado na sambayanan ay walang kinabukasan. Alin ba tayo? Ang may kinabukasan na bayan o wala? Nasa atin kung tayo mamuhay na may pag-ibig at katapatan sa Diyos na napahayag sa katapatan natin sa pamilya. Isa lang ang dapat nating gawin, manalig sa Diyos, maging matapat sa Kanya, at ating ipahayag ang pag-ibig na katapat natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.